could see myself with stethoscope in hand, or leading the classroom, taking a stand. Both dreams alive, coursing through my veins. Decisions weigh heavy like summer rains. Nursing or teaching, which way do I go? Last fork in the road, putting on a show. Huwag po kayong mag-alala. Hindi naman po ito masakit. Para lang po itong kagat ng langgam. Ito po, naihanda ko na. Relax lang po ha. Tutusok na po ako. O diba po, sabi ko naman sa inyo hindi masakit. Sige po ha, babalik po muna ako sa nursing station. Tapos mamaya babalik po ako for checking na lang ng vital signs ninyo. Huwag kayong mag-alala, wala naman na ako itutusok mamaya na karayom. Haha, nagpapatawa lang ako. Sige po ha, magpahinga po muna kayo dyan. Gawin nyo po muna ang gusto nyo. At mamaya po i-check rin po kayo ni Doc. Ano pa ba? Meron pa ba ako nakalimutan? At ayun lang po. At nakausap ko rin po pala nagbabantay sa inyo sa labas. Paparating na po siya. Sige po, mauna po muna. Hello po, sa room 208 po ito kay Mr. Xiang. Kaka-inject ko lang po pala ng antibiotics. Di ba po, nag-positive kasi siya sa streptococcal infections. And po, babalik na lang po ako mamayang alas 8 para sa vital signs po niya. And bukod po doon, nakahiga po ang pasyente at wala naman po siyang iniinda ng anumang sakit. Bukod po doon, meron din po nagbabantay sa kanya, subalit nasa labas lamang ito ng pinto. Mga magulang po niya yon. Opo, babalik na lang po ako mamaya. Ay, medyo mahirap ang practice na ito. Nagpa-practice pa lang ako, hindi naman talaga totally trabaho. Napapaisip ko nga lang minsan, paano kaya kung sinunod ko yung pangarap ko ng bata ako na maging isang guro? Nagde-demo na kaya ako ngayon? Marami na kaya akong nahawakan na bata? Pero, gaya nga nasabi ko, sinunod ko yung sigaw ng puso ko. Kaya nandito ako ngayon. Hindi ko rin alam kung may patutunguhan ba to, kung tama ba talaga na sinunod ko ang puso ko. Pero sa bawat kausap ko sa pasyente, gumagana loob ko eh. Pero, siguro kapag sinunod ko yung pangarap ko ng bata ako at naging guro ako, baka isa na ako sa mga nagta-travel ngayon sa mga bundok. Yung kadalasan ginagawa ng mga nagpa-practice ng mga teachers. Di ba? Parang community din yun. Sa bagay may community rin dito, hindi nga lang chalk at eraser ang hawak. Subalit, mga stethoscope, mga injection, at pang-BP. Napapaisip lang ako minsan, paano kaya, di ba? Medyo mahirap ang mga lesson. Kailangan ko talaga mag-focus sa pagbabasa. Kailangan kong basahin bawat letra at bawat pronunciation na binibitawan ko sa mga salita. Kailangan tama. Naiisip ko lang, ito kaya mga terms na to mahirap man silang isa ulo. Pero magagamit ko rin naman to pag tumagal. Ito kasi ang pinili ko eh. Siyempre, gusto ko to. Pero, nandito na tayo. Masaya naman. Kailangan ko lang talagang reviewin to bago ako humarap na naman mamaya. I-endorse ko na kasi. Ay, sa bagay. Para saan nga ba ang libro, di ba? Hindi para basahin. Tsaka napakalaki na librong ito. Alangan naman pabayaan ko lamang, di ba? Dami ko na ring nabasa. Pero karamihan sa internet eh. Parang dito lang ako on duty kapag... Ay, dito ko lang talaga nabubuksan ang libro ko. Pero pagka umuwi naman sa bahay, sa cellphone din naman ako nagsisearch. Tanging telepono nga lamang ang hawak ko kapag nasa bahay. Sa bagay, mas okay na nandito ako. Hindi pa ako sumisigaw sa mga bata. Naalala ko lang kasi dati, yung naglalaro ako nung bata ako. Ano yun? May hawak ako na chalk. Tsaka eraser. Umaakto ako na kunwari ako ang guro. Nag-i-enjoy ako naman nung time na yun. Akala ko nga rin pagiging guro ang papasukin ko pagdating ng araw. Hi. Alas 2 na pala. Papatapos na ang shift ko. Ikaw ba ang susunod sa akin? Sa room ito ni Mr. Xiang. Bago ko siya ibigay sa'yo, ito muna pala yung mga nagawa ko ngayong araw na ito. 7 a.m. na-receive ko siya. Nakahiga siya at binabantayan siya ng kanyang magulang. Tapos, nag-inject rin ako ng penicillin para sa infections niya. Nakasulat naman dito lahat. Tapos alas 8 pala, tinignan ko ang vital signs niya.
At mga bandang 12:00, nakasulat din dito kung ano yung gamot na ibibigay mo. Every 4 hours yun. Yun kasi ang request ng doktor. 12:00 ko siya pinainom. Bale, 4:00 mo na siya papainumin ulit. Ayan. Pagkakatiwala ko na pala siya sa'yo. Na-check ko na rin dito kung ano yung iba pang mga request. Yan. Pwede mo siyang basahin. Tapos pala, meron daw kasing possibility na mag-i-inject ka ulit mamaya ng penicillin. Ay, araw-araw lang ba ako mag-aabang dito? Sa bagay, saan ba ako mag-aabang, di ba? Ay, mag-aalas 6 na pala. Anong oras na naman ako makakauwi ng bahay? 8:00 na naman ng gabi. Sa totoo lang, nakakatakot na mga ganitong oras. Lalo kapag nandito ka. Pero, sanay na rin naman ako. Papaubos na rin pala ang... Teka, naiwan ko nga pala kanina sa bahay ang telepono ko. Nakakasar naman. Ang hirap pa namang umalis ng bahay pag walang telepono. Ano kaya kung dito na ako kumain? Pero hindi kasi pwede. Kailangan ko pa rin talagang umuwi ng bahay. Ano pa ba? Kung meron na sana akong kasama na papauwi dito. Ang init-init. Naamoy ko na ang amoy ng inihaw. Hay, mga ihaw ba yun na nasa tabi ng daan? Nakakagutom naman masyado. Panigurado bukas ng maaga, dito na naman ako. Hay, salamat nakasakay din sa loob. Buti nakaupo pa ako. Nakakapagod din kasi pag tumayo hanggang bahay. Pero sabi ko nga, sanayan lang yan. Medyo boring. Naiwan ko kasi ang telepono ko. Hindi tuloy ako makapag-sounds. Ay, kaka-download ko pa lang naman ng bagong playlist. Yung playlist na paborito kong pakinggan. Wala ba nagtitinda dito ng mani? Bakit parang wala atang pumapasok? Hay, kung kailan naman bibili ako tsaka nawawala. Nakalimutan ko rin pala kaninang bumili ng tubig. Ay, nakakauhaw naman dito. Hindi ko rin alam kung... Hay, may masasakyan pa kaya ako pag uwi? O maglalakad na lang? Ay, salamat, kakatapos ko lang din kumain. Mag-alas 9 na pala. Ay, bukas na maaga. Ganun na naman. Mag-aabang na naman ako masasakyan. Hindi ko nga alam. Kailangan ko na ba magbasa ngayon? Pero parang wag muna ata. Oo, wag muna ako magbabasa. Wag muna ako magbasa. Kasi, parang medyo masakit na ang ulo ko. Ano pa kaya ang dapat kong gawin? Medyo masaya kanina. Sa bagay, ang cute naman ni Mr. Shang. Siya lang kasi ang pasyente na nahawakan ko ngayong araw na to. Ay, and mukha naman siyang mabait. Sayang, nagkaroon kasi siya ng infection. Hay. Pero, nangyayari naman talaga yon. Naiisip ko lang, kung teacher kaya ako, anong oras kaya ako natutulog ngayong araw na to? O ngayong gabi na to? Pagod din kaya ako buong araw? Hay. Pero, masaya ako. Tulad yan, panibagong tao na naman na nakilala ko ngayong araw na ito. Simula na naman.